Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na magpapatunay na ang pinakadalisay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa yaman o karangyaan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay kung saan ang liwanag at dilim ay magtutunggali sa loob ng isang mansyon na puno ng mga lihim. Sinasabi nila, ang tunay na pag-ibig at habag ay kayang pawiin ang pinakamatinding sakit at kayang painitin ang pinakalamig na puso. Ngunit paano kung ang pusong yun ay pag-aari ng isang taong pilit nang kinalimutan kung paano magmahal? At ang tanging pag-asa ay darating sa anyo ng isang estrangherong may busilak na kalooban na handang suungin ang lahat para sayak na siya lang ang nakakarinig. Simulan na natin ang kwento. Ang marahas na pag-ubo sa kabilang linya ng telepono ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Bawat halak ay isang paalala ng dahilan kung bakit siya naroroon, nakatayo sa harap ng isang napakataas at itim na bakal na tarangkahan na tila humihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at sa mundo niya. Anak, ayos ka lang ba riyan? Tanong ng kanyang ina. Ang boses nito ay basag at hirap. Huwag mong masyadong pagudin ang sarili mo. Ayos lang po ako, inay. Pilit na pinatatag ni Liwayway ang kanyang boses, nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga labi. Kayo po ang mag-ingat. Inumin niyo po ang gamot sa tamang oras. Isang mas malakas na pag-ubo ang isinagot nito, at sa bawat segundo ng katahimikan sa pagitan, nararamdaman ni Liwayway ang pagkaubos ng oras. Ang perang kailangan para sa operasyon ng kanyang ina ay isang halimaw na humahabol sa kanya, at ang trabahong ito ang kanyang tanging kalasag. Mahal kita, Nay. Mahal din kita, anak. Mag-iingat ka palagi. Pagbaba ng tawag, kasabay noon, ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang ina. Bumukas ang malaking tarangkahan ng walang anumang ingay, tila isang bibig na handa siyang lamunin ng buo. Pumasok siya sa loob ng Hacienda del Walhati. Ang pangalan ay nangangahulugang kapayapaan at kaluwalhatian. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang katahimikan na halos nakakabingi. Ang hardin ay perpektong natabas. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa tamang ayos, ngunit walang buhay. Walang huni ng ibon, walang dampi ng hangin. Para itong isang larawan na maganda, ngunit walang kaluluwa. Isang babae ang lumabas mula sa malaking pinto ng mansyon. Siya ay matangkad, balingkinitan, at may mukhang tila hinulma ng mga anghel. Ang suot niyang puting bestida ay lalong nagpapatingkad sa kanyang makinis na balat. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang lamig. Ang mga mata ng babae ay maganda, ngunit walang init, walang emosyon. Ikaw si Liwayway di Makulangan? Tanong nito. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Opo, ma'am. Magalang na sagot ni Liwayway, bahagyang yumuko. Ako si Luningning Alcaraz, ang personal assistant ni Sir Silakbo. Ako ang mamamahala sa lahat ng bagay dito sa pamamahay. Sumunod ka sa akin. Hindi na naghintay ng sagot si Luningning at agad na tumalikod. Walang nagawa si Liwayway kundi ang mabilis na sumunod. Bit-bit ang kanyang lumang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa labas. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng mga maningning na chandelier. Ang mga kasangkapan ay mukhang mamahalin at antigo. Ngunit ang buong lugar ay may aura ng kalungkutan na tila nababalot sa isang permanenteng takip ng alikabok ng pighati. Ang mga patakaran dito ay simple lang, Liwayway. Nagsimulang magsalita si Luningning habang naglalakad sila. Una, malinis dapat ang lahat ng sulok ng bahay na ito. Ayaw ni Sir ng anumang dumi. Pangalawa,
Huwag kang hahawak ng kahit anong hindi mo dapat hawakan. Ang mga gamit dito ay mas mahal pa sa buong buhay mo. Pangatlo, huwag kang mag-iingay. Ayaw ni Sir ng gulo. Tumangulang si Liwayway sa bawat patakaran. Simple lang naman pala, mga bagay na kaya niyang gawin. Huminto sila sa dulo ng isang mahabang pasilyo. May 2 pinto roon. Itinuro ni Luningning ang isang pinto sa kaliwa. Iyan ang kwarto mo. Pagkatapos, itinuro niya ang pinto sa kanan, na bahagyang nakaawang. Mula roon, may naririnig si Liwayway na isang mahinang tunog, isang impit na paghikbi. Lumapit si Luningning sa kanya, ang muka ay seryoso at ang mga mata ay nanlilisik. Dito na sinabi ni Luningning ang pinakamahalagang patakaran. Ang trabaho mo ay maglinis, maglaba, magplantsa, iyon lang. Ang pinto na yan, sabi niya, idinuro ang pinto sa kanan, ay ang kwarto ng anak ni Sir, si Biyaya. Napatitig si Liwayway sa pinto. Biyaya, isang napakagandang pangalan. Hindi mo trabaho ang alagaan ng bata. May yaya siya dati, pero umalis. Sa ngayon, ako ang bahala sa kanya. Kaya ang pinakamahalagang patakaran sa lahat, Liwayway, ay ito. Huminga ng malalim si Luningning at tinitigan siya ng diretso sa mata. Huwag na huwag kang lalapit o hahawakan ng bata. Kailanman, hindi ka yaya, hindi ka pamilya, isa ka lang katulong. Malinaw ba? Ang mga salita ay tumama kay Liwayway na parang mga sampal. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinili niyang tumango at yumuko. Malinaw po, ma'am. Mabuti. Ngumiti si Luningning, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Mag-umpisa ka na. Gusto kong makita ang sahig na ito na kumikinang bago maghapunan. At sa mga salitang iyon, iniwan siyang mag-isa ni Luningning sa malamig at malawak na pasilyo. Dumating ang gabi. Pagod na pagod ang katawan ni Liwayway, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang kanyang silid ay maliit at simple lang. Isang malaking pagkakaiba sa karangyaan ng buong bahay. Habang nakahiga sa manipis na kutsyon, pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas para bukas. Ngunit hindi siya dinalaw ng antok dahil mayroon siyang naririnig. Sa simula, ito ay mahina lamang, tila isang ugong na dala ng hangin. Ngunit habang tumatagal ang gabi at lumalalim ang katahimikan, ito ay naging mas malinaw. Isang pag-iyak. Hindi ito isang iyak ng galit o pagkagutom. Ito ay isang iyak na pagod, mahina, at puno ng kalungkutan. Isang iyak na tila matagal nang walang pumapansin. Ito ang iyak ni Biyaya. Bumangon si Liwayway at naupo sa gilid ng kanyang kama. Ang tunog ay tila direktang tumatagos sa pader, kumukurot sa kanyang puso. Bakit walang nagpapatahan sa kanya? Nasaan si Luningning? Nasaan ang kanyang ama? Naalala niya ang mahigpit na babala. Huwag kang lalapit. Sinubukan niyang magtakip ng unan sa kanyang tainga. Ngunit ang iyak ay tumagos pa rin. Pumapasok sa kanyang isipan, sa kanyang kaluluwa. Bawat hikbi ng sanggol ay tila isang sigaw ng paghingi ng tulong na siya lang ang nakakarinig. Hindi niya na natiis. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga paa ay walang ingay na tumapak sa malamig na sahig. Binuksan niya ang kanyang pinto nang walang kaluskos. Ang pasilyo ay madilim. Tanging ang sinag ng buwan mula sa isang bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang iyak ay mas malinaw na ngayon, nanggagaling sa pinto sa tapat ng kanyang silid. Nakatayo siya roon, ilang hakbang lang ang layo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang parte ng utak niya ay sumisigaw na bumalik na siya sa kwarto, na huwag siyang makialam. Ang trabahong ito ang pag-asa ng kanyang ina. Ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. Ang iyak na yon,
Ang yak na yon ay hindi kayang talikuran ng kanyang konsensya. Lumakad siya palapit. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa kanyang takot. Huminto siya sa harap mismo ng pinto ng kwarto ni Biyaya. Ang iyak sa loob ay humina. Napalitan ng mga impit na tunog ng isang sanggol na pagod ng umiyak. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumapo sa malamig na metal ng doorknob. Bahala na, bulong niya sa sarili. At sa katahimikan ng gabi sa loob ng Hacienda del Walhati, dahan-dahan niyang pinihit ito. Ang marahang pagpihit sa doorknob ay sinundan ng isang mahinang lagitik na sa pandinig ni Liwayway ay kasing lakas ng isang kulog. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, buong pusong nagdarasal na sana'y walang sino mang nakarinig. Nang manatili ang katahimikan, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling baby powder at gatas, ngunit sa ilalim nito ay may isang amoy ng kalungkutan na hindi maipaliwanag. Ang silid ay maluwag at puno ng mga gamit na halatang pinili ng may pag-iingat. Isang mamahaling kuna na gawa sa dark wood, mga estanteng puno ng mga laruang hindi pa nagagalaw, at malalambot na ilaw mula sa isang night lamp na hugis bituin. Ngunit ang lahat ng karangyaan na iyon ay nawalan ng saysay nang makita niya ang sanggol sa kuna. Si Biyaya. Ang munting katawan nito ay bahagyang namimilipit. Ang mukha ay basa ng luha at pawis. Ang pag-iyak nito ay paos na. Tila na ubusan na ng lakas. Hindi ito ang malusog na pag-iyak ng isang sanggol na humihingi ng atensyon. Ito ang malungkot na tunog ng isang nilalang na sumuko na sa pag-asang may darating. Isang matinding awa ang pumiga sa puso ni Liwayway. Ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapilit na pangangailangang kumilos. Marahan siyang lumapit sa kuna. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nakikita ang kapabayaan. Ang lampin ng bata ay halatang puno na, at ang damit nito ay bahagyang basa. Shhh! Tahan na, munting anghel! Bulong ni Liwayway, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong habag at kaba. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mamasamasang buhok ng sanggol. Sa kanyang pagdampi, bahagyang tumigil sa paghikbi si Biyaya. Iminulat nito ang mga mata. Malalaki at madidilim na mga mata na puno ng sakit. Tumingin ito sa kanya na tila nagtatanong kung sino siya, kung isa ba siyang panaginip o isang katotohanan. Hindi na nagdalawang isip si Liwayway. Maingat niyang binuhat ang sanggol mula sa kuna. Ang munting katawan nito ay mainit sa kanyang mga braso. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinimulang ihele habang humuhuni ng isang lumang oyayi mula sa kanilang baryo. Isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Agad siyang kumilos. Sa isang sulok ng silid ay nakita niya ang mga gamit pampalit. Mabilis ngunit maingat niyang pinalitan ang lampin ng bata. Pinunasan ang katawan nito ng maligamgam na tubig at binihisan ng malinis na damit. Habang ginagawa niya ito, walang tigil ang kanyang pagbulong ng mga matatamis na salita. Andito na si Ate Liway. Hindi ka na mag-isa. Nang matapos, naupo siya sa isang rocking chair sa gilid ng silid habang karga pa rin si Biyaya. Ang sanggol ay hindi na umiiyak. Nakasiksik lamang ito sa kanyang dibdib. Ang maliliit nitong kamay ay nakakapit sa kanyang damit. Naramdaman ni Liwayway ang unti-unting pagbigat ng katawan nito, isang senyales na ito'y dinadalaw na ng antok. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa isang silid na puno ng mga mamahaling laruan ngunit kulang sa pagmamahal, nakatulog ng mahimbing si Biyaya sa kauna-unahang pagkakataon sa mga bisig ng isang estranghero. Hinintay ni Liwayway na maging malalim ang paghinga nito bago niya ito maingat na ibinalik sa kuna.
Bago siya umalis, hindi niya napigilang haplusin muli ang malambot na pisngi nito. Isang kakaibang init at gaan ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng panganib na mahuli, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa isang silid-aklatan na nababalot sa dilim at amoy ng mamahaling alak, nakatayo si Silakbo del Rosario. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na ilawan sa kanyang mesa, na tumatama sa isang malaking larawan na nakasabit sa pader. Ang larawan ng kanyang asawa, si Maricela. Sa larawan, ang mga mata nito ay kumikinang sa kaligayahan. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Isang nangiting hindi na niya muling makikita. Itinaas niya ang baso ng whiskey sa kanyang kamay at ininom ito ng isang lagukan. Ang init ng alak ang tanging bagay na nagpapamanhid sa sakit na patuloy na dumudurog sa kanyang puso. Kanina, narinig niya ang pag-iyak. Palagi naman, ang iyak na yon ay isang parusa, isang pare-parehong paalala sa gabing yon sa ospital. Ang huling pag-iyak ni Maricela na napalitan ng unang pag-iyak ng sanggol na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Ang tunog na yon ay hindi nagdadala ng kagalakan, kundi ng puot at pait. Ito ang tunog ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Maricela! Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Ibinaba niya ang baso ng may puwersa sa mesa, lumingon, at tuluyang tinalikuran ang larawan, pati na rin ang malayong alaala ng iyak na nagmumula sa silid ng bata. Lumipas ang 2 araw na naging isang lihim na ritual para kay Liwayway. Sa hating gabi, kapag sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang pupunta sa silid ni Biyaya. Aayusin niya ito, kakantahan, at sisiguraduhing komportable ito bago siya bumalik sa kanyang silid. Isang hapon, habang naglilinis siya ng pasilyo, dumaan si Luningning. Huminto ito sa tapat ng silid ni Biyaya at nakinig. Masyadong tahimik isip nito. Sa mga nagdaang araw, napansin niyang nabawasan ang pag-iyak ng sanggol. Noong unay inakala niyang ito'y dahil sa bisa ng kanyang mga pamamaraan. Ngunit ngayon ay may iba siyang nararamdaman. Ang katahimikan ay hindi normal. Nakita niya si Liwayway na abala sa pagpupunas ng isang florera sa di kalayuan. Nagkukunwari itong walang pakialam, ngunit nahuli ng matalas na mata ni Luningning ang pasulyap-sulyap nito sa pinto ng silid ng bata. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Luningning. Magaling, sabi nito. Sapat lang para marinig ni Liwayway. Gusto ko ang pagiging masipag mo. Tumalikod si Luningning at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay unti-unting humina sa pasilyo. Nakahinga ng maluwag si Liwayway. Inakala niyang ligtas na siya. Ang hindi niya alam, hindi talaga umalis si Luningning. Nagtago lamang ito sa isang likuan. Dahil sa pag-aakalang wala ng panganib, hindi napigilan ni Liwayway ang sarili. Sumilip siya sa siwang ng pinto ni Biyaya. Ang bata ay gising, tahimik na nakatingin sa kisame. Ngumiti si Liwayway at dahan-dahang iwinagayway ang kanyang kamay. Hi, Biyaya! Bulong niya ng buong paglalambing. Anong ginagawa mo? Ang malamig at matigas na boses ay tumama sa likod ni Liwayway na parang isang blok ng yelo. Nanigas siya, ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Dahan-dahan. Nang lumingon, nakatayo roon si Luningning. Ang mga braso ay nakahalukip-kip, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Liwayway na puno ng biglaang takot. At ang mga mata ni Luningning na puno ng tagumpay at hindi maikakailang galit. Ang tanong ni Luningning ay hindi nangailangan ng sagot. Ito ay isang hatol.
Ang lamig sa boses niya ay sapat na para palamigin ang buong pasilyo at ang tingin niya ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat paghinga ni Liwayway. Napaatras si Liwayway mula sa pinto. Ang mga kamay ay agad na itinago sa kanyang likuran na para bang nahuli sa isang krimen. Ma'am, ano po? Nauutal niyang sabi. Tinitingnan ko lang po kung ayos lang ang bata. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Luningning. Isang tunog na maganda pakinggan, ngunit puno ng lason. Talaga? At kailan pa naging parte ng paglilinis ng sahig ang pagiging yaya? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa mismong harapan ni Liwayway. Ang tangkad nito ay tila mas lalong nagpamukha sa kanya na maliit at kaawa-awa. Sa tingin ko, ay hindi naging malinaw ang mga patakaran ko, sabi ni Luningning sa isang mapanganib na bulong. Hinawakan nito ang braso ni Liwayway. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang laman. Ang pagkakahawak ay mahigpit, masakit, at puno ng pagbabanta. Uulitin ko para sa iyo, probinsyana, at itatak mo to sa isip mo. Inilapit ni Luningning ang mukha nito. Ang mabangong hininga ay isang kabalintunaan sa masasakit na salitang binitiwan. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang umarte na parang ikaw ang ina ng bata. Hindi mo siya anak. Hindi mo siya kaano-ano. Ang tanging papel mo dito sa bahay na to ay ang lumuhod at kuskusin ang sahig na tinatapakan ko. Naintindihan mo? Ang sakit sa braso ni Liwayway ay walang-wala kumpara sa sakit ng kahihiyan na kanyang naramdaman. Tumango na lamang siya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Oo po, ma'am. Patawad po. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin. Gawin mo ng tama ang trabaho mo para hindi ka mapalaya sa lugar na to. Binitiwan ni Luningning ang kanyang braso ng may puwersa. Nag-iwan ng mamula-mulang marka. Sakto namang bumukas ang pinto ng silid-aklatan sa dulo ng pasilyo at iniluwan nito si Silakbo del Rosario. Ang suot nitong damit pambahay ay gusot. Ang mukha ay seryoso at ang mga mata ay madilim. Tila walang nakikita. Nakita niya ang dalawang babae. Nakita niya ang namumulang pisngi ni Liwayway at ang matigas na postura ni Luningning. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Liwayway. Baka sakaling tulungan siya nito. Ngunit dumaan lamang si Silakbo sa kanilang tabi na parang hindi sila umiiral. Huminto ito saglit, hindi para tumingin sa kanila, kundi para magsalita sa hangin. Kung ano man yan, ayusin niyo yan. Ayoko ng ingay. At nagpatuloy na ito sa paglalakad. Paakyat sa malawak na hagdanan, walang lingon-likod. Ang kislap ng pag-asa sa puso ni Liwayway ay namatay na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, walang kakampi sa kanya sa bahay na ito. Siya ay nag-iisa. Narinig mo si Sir, sabi ni Luningning. Ang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado at professional na mas lalong nakakatakot. Bumalik ka na sa trabaho. Tumalikod na si Liwayway. Ang bawat hakbang ay mabigat dala ng pinaghalong takot at pagkadurog ng puso. Pumasok siya sa kusina. Dala-dala ang isang balde ng mga bote ng gatas na kailangan niyang hugasan. Habang binubuksan niya ang gripo, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga ito ay humalo sa agos ng tubig, mga luhang walang sino mang nakakita, para sa kanyang ina. Ulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Titiisin niya ang lahat para sa kanyang ina. Sinimulan niyang hugasan ang mga bote, ang isip ay lumilipad. Ang pagtrato sa kanya ni Luningning, ang pagwawalang bahala ni Sir Silakbo. Ang lahat ng ito ay nagpatigas sa isang parte ng kanyang puso.
Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Biyaya, ang pagkapit ng maliliit nitong kamay sa kanyang damit, isang determinasyon ang nabubuo sa loob niya. Hindi niya maaring pabayaan ang batang yon. Nasa huling bote na siya nang may mapansin siyang kakaiba. Habang kinukuskus niya ang loob nito, gamit ang brush, naramdaman niya ang isang bagay na magaspang sa ilalim. Hindi ito tulad ng natuyong gatas na madaling matanggal. Ito ay butil-butil at kahit anong kuskus niya ay hindi ito tuluyang natutunaw. Tinigil niya ang agos ng tubig at sinilip ang loob ng bote. Sa ilalim, may naiwang manipis na latak ng isang pulbos na kulay puti. Tila gatas, ngunit hindi pareho ang itsura. Hinalo niya ito gamit ang daliri. Hindi ito ganap na natunaw. Kinutuban si Liwayway. Lumaki siya sa probinsya at alam niya ang itsura ng gatas na hindi natunaw. Pero iba ito. May kakaiba dito. Bigla niyang naalala ang pagiging antukin at laging pagiging matamlay ni Biyaya. Naalala niya ang mga iyak nitong tila laging pagod. Hindi kaya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Walang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng tubig mula sa gripo at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman kung ano ito. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay. Maingat niyang ibinuhos ang natitirang tubig mula sa bote. Gamit ang dulo ng isang kutsarita, maingat niyang kinayod ang mga natirang pulbos na nakadikit sa ilalim at maingat na inilipat ito sa panyo. Tinitigan niya ang maliit na bunton ng puting pulbos sa ibabaw ng tela. Mukha itong inosente, ngunit ang kanyang bituka ay sumisigaw na ito ay isang bagay na masama, isang bagay na mapanganib. Mabilis niyang tiniklop ang panyo, isinilid ito ng malalim sa kanyang bulsa at tinapos na ang paghuhugas ng bote na para bang walang nangyari. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay, alam ni Liwayway na may nagbago na. Hindi na ito simpleng tungkol sa pagsuway sa isang patakaran. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang sikretong maaaring maging dahilan ng kapahamakan ng lahat. Ang mga sumunod na araw para kay Liwayway ay naging isang maingat na sayaw sa pagitan ng takot at tungkulin. Isang tungkulin na hindi nakasulat sa kanyang kontrata, kundi idinidikta ng kanyang puso. Ang pagbabanta ni Luningning ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal, kaya't mas naging doble ang kanyang pag-iingat. Ngunit ang sikretong nakatago sa kanyang bulsa, ang panyong may lamang kakaibang pulbos, ay nagbigay sa kanya ng isang bagong tapang. Hindi na ito simpleng awa, ito'y naging isang misyon na protektahan si Biyaya. Ang kanyang mga gabi ay nanatiling lihim, ngunit sa umaga at hapon, tinitiis niya ang matalas na tingin ni Luningning. Ginagawa niya ang kanyang trabaho nang may kabisadong distansya mula sa silid ng bata. Subalit kahit na ang kanyang mga kamay ay abala sa paglilinis, ang kanyang mga tainga at puso ay laging nakatuon sa anumang tunog na magmumula sa silid na yon. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng sahig malapit sa sala, ang karaniwang katahimikan ay binasag ng mahinang pag-ungol ni Biyaya mula sa kanyang kuna na inilabas ni Luningning sa sala para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi ito iyak, kundi isang tunog ng pagkainip. Si Luningning ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kabilang dulo ng silid. Ang likod nito ay nakatalikod sa bata. Ito na ang pagkakataon ni Liwayway. Habang nakaluhod at nagpupunas, dahan-dahan siyang gumapang palapit sa kuna, nagkukunwaring nililinis ang bahagi ng sahig doon. Mula sa kanyang posisyon, kitang-kita niya ang malungkot na mga mata ni Biyaya na nakatitig sa kawalan. Hindi napigilan ni Liwayway ang sarili. Sumilip siya sa gilid ng kuna at nang magtama ang kanilang mga mata, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Pagkatapos, sa isang iglap ng pagiging mapaglaro, bigla niyang iwinaglit ang kanyang mukha at muling sumilip. Peekaboo! Bulong niya ng walang tunog. Walang reaksyon ng bata. Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Ginawa niya itong muli at sa pangatlong beses, dinagdagan niya ito ng isang nakakatawang itsura. Pinalobo niya ang kanyang mga pisngi at idinuling ang kanyang mga mata. At doon nangyari ang isang himala. Isang maliit na tunog ang kumawala sa mga labi ni Biyaya. Hindi ito iyak o ungol. Ito ay isang tunog na malambot, mahina, at puno ng saya. Isang impit na halakhak. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang halakhak na yon ay isang patunay na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring buhay at saya sa loob ng munting katawang yon. Sa sobrang tuwa, agad siyang napatingin sa paligid. Ang takot ay mabilis na bumalik. Mabuti na lamang at abala pa rin si Luningning sa telepono. Iiyak. Sa sandaling iyon, si Silakbo ay lumabas mula sa kanyang silid-aklatan. Ang kanyang isip ay abala sa mga numero ng negosyo at sa pamilyar na bigat ng kalungkutan. Para sa kanya, ang mansyon ay isang musoleo, isang lugar na puno ng mga multo ng nakaraan, at ang mga tunog sa loob nito ay pare-pareho lang. Ang mahinang kaluskos ng mga yapak, ang malayong ugong ng aircon, at ang palaging presensya ng yak ng sanggol na pilit niyang isinasantabi. Ngunit ang narinig niya ngayon ay iba. Ito ay isang tunog na matagal nang nawala sa tahanang ito. Isang tunog na dayuhan, ngunit kasabay nito ay masakit na pamilyar. Isang halakhak ng isang sanggol. Agad siyang natigilan sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa marmol na sahig. Saan nanggaling iyon? Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang impormasyon. Ang tunog na yon, ang huling pagkakataon na narinig niya ang dalisay na saya sa bahay na ito, ay noong nabubuhay pa si Maricela. Sinundan ng kanyang mga mata ang pinagmulan ng tunog, at ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang katulong. Si Liwayway. Nakaluhod ito sa sahig, hawak ang isang basahan, ngunit ang mukha nito ay nakaharap sa kuna. Mayroon itong kakaibang nangiti sa mga labi. Isang ngiti na pinaghalong saya at kaba. At sa loob ng kuna, ang kanyang anak, si Biyaya. May bakas ng isang nangiti sa mga labi nito, isang ngiting ngayon niya lang nakita. Nakatayo lang doon si Silakbo, naguguluhan. Ang laging sinasabi sa kanya ni Luningning ay sakitin ng bata. Laging umiiyak, mahirap alagaan. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinahayaan na si Luningning na lang ang bahala sa lahat. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang direktang kontradiksyon sa lahat ng yon. Sa isang iglap, ang imahe ni Liwayway na nakangiti sa kanyang anak ay nagbigay daan sa isang alaala. Si Maricela, nakangiti habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong umuusbong na damdamin, pagdududa. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita ni Luningning ang lahat. Hindi niya narinig ang halakhak, ngunit nakita niya ang mas mahalagang bagay. Si Silakbo, nakatayo na parang estatwa, ang buong atensyon ay nakatuon kay Liwayway at sa sanggol. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa karaniwang kawalan ng pakialam tungo sa isang matinding pagkalito. Isang apoy ng selos at galit ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, ang hamak na probinsyanang ito, ay dahan-dahang sinisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mabilis niyang tinapos ang kanyang tawag. Sige, tatawag na lang ulit ako. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maska arakara ng pagiging profesional. Sir Sid, may problema po ba? Tanong niya.
Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-alala. Ang kanyang pagdating ay pumutol sa kung anumang mahika ang namamagitan sa eksena. Agad na yumuko si Liwayway at nagpatuloy sa pagpupunas. Ang mukha ay puno ng takot. Si Silakbo naman ay tila nagising mula sa isang panaginip. Bumalik ang lamig sa kanyang mga mata, ngunit mayroon nang naiwan na lamat. Tumingin siya kay Luningning, hindi na tulad ng dati. Ang tingin niya ngayon ay may bigat, may pagsusuri. Luningning, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Anong ginagawa mo para pakalmahin ang bata? Natigilan si Luningning. Ang simple at direktang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Hindi niya ito inaasahan. Ito ang unang pagkakataon na kinuwestiyon ni Silakbo ang kanyang mga pamamaraan. Ang tanong ni Silakbo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Luningning na parang isang alarmang hindi tumitigil. Anong ginagawa mo para pakalmahin ang bata? Isang simpleng tanong, ngunit para sa kanya, ito'y isang akusasyon, isang patunay na ang kontrol na matagal niyang iningatan ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang tingin ni Silakbo, ang saglit na koneksyon nito sa katulong at sa sanggol, ang lahat ng iyon ay isang malinaw na mensahe. Si Liwayway ay hindi na isang ordinaryong kasambahay, siya ay nagiging isang banta. Kinabukasan, ang ngiti ni Luningning ay mas matamis kaysa dati, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang determinasyong kasing lamig ng yelo. Kailangan niyang paalalahanan si Silakbo kung sino ang kalaban. Kailangan niyang ipaalala rito ang sakit ng nakaraan. At kailangan niyang gamitin ang sakit na yon para durugin si Liwayway. Alam niya kung paano. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng hagdanan, nakapatong ang isang florera. Hindi ito gawa sa mamahaling kristal o ginto. Ito ay gawa sa simpleng putik, hinulma, at pininturahan ng kamay. Ang mga guhit ay hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Ito ang huling regalo ni Maricela para kay Silakbo, isang proyektong ginawa nito sa isang pottery class ilang linggo bago ito pumanaw. Ito ang paboritong alaala ni Silakbo ng mga kamay ng kanyang asawa. Ito ang magiging sandata ni Luningning. Inutusan niya si Liwayway na mag-vacuum sa hagdanan at sa pasilyo. Habang abala ang dalaga sa pag-urong sulong ng maingay na makina, maingat na kumilos si Luningning. Itinayo niya ang isang mabigat na libro sa sahig, nakasandal sa pader, sa isang lugar na tiyak na tatamaan ng paa ni Liwayway kapag ito'y umatras. Pagkatapos, marahan niyang inusog ang florera sa pinakadulong-dulo ng mesa, kung saan isang bahagyang pagyanig lang ay sapat na para ito'y mahulog. Ang lahat ay nakahanda na. Ang kailangan na lang niya ay ang perpektong tiyempo. Liwayway! Sigaw niya mula sa itaas ng hagdanan. Ang boses ay puno ng awtoridad. Bilisan mo riyan! Marami ka pang gagawin! Nagulat si Liwayway sa biglaang pagsigaw. Sa kanyang pagmamadaling lumingon at umakyat, hindi niya napansin ang librong nakaharang sa kanyang daraanan. Ang kanyang paa ay sumabit dito. Nawalan siya ng balanse. At sa kanyang pag-atras, ang kanyang siko ay tumama sa maliit na mesa. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis. Ang florera ay umikot ng isang beses sa hangin na para bang sinusubukang kumapit sa buhay. Bago ito, tuluyang bumagsak sa makintab na marmol na sahig. Ang tunog ng pagbasag nito ay hindi malakas, ngunit ito'y matinis at masakit sa tainga. Tila isang sigaw. Sa isang iglap, ang obra maestra ng pagmamahal ni Maricela ay naging sandamakmak na piraso ng basag na pangarap. Natigilan si Liwayway. Ang ingay ng vacuum cleaner ay tila humina at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang mga piraso sa sahig at isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kasabay ng pagbasag ng florera, ang paglabas ni Silakbo mula sa kanyang opisina.
na tila naakit ng tunog ng kamatayan ng isang alaala. Ang una niyang nakita ay si Liwayway, nakatayo sa tabi ng pinangyarihan ng krimen. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at takot. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaba sa sahig. Sa mga piraso ng putik na minsan niyang pinanood na buuin ng kanyang asawa. Ang kulay sa mukha ni Silakbo ay biglang nawala. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa kanyang gilid. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas marahas. Isang nag-aapoy na galit na nagmumula sa pinakamalalim na sugat ng kanyang puso. Anong ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay mahina at nanginginig, ngunit puno ng paparating na bagyo. Sir, hindi ko po. Huwag mo akong tawaging sir. Sigaw niya. Ang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang sigaw na yon ay hindi lang para kay Liwayway. Ito ay isang sigaw laban sa mundo, laban sa tadhana, laban sa lahat ng nawala sa kanya. Lumapit siya, hindi kay Liwayway, kundi sa mga piraso ng florera. Dahan-dahan siyang lumuhod na para bang nagluluksa sa tabi ng isang bangkay. Hinawakan niya ang isang piraso, ang daliri ay marahang gumapang sa magaspang na gilid nito. Alam mo ba kung ano to? Tanong niya, hindi tumitingin kay Liwayway. Ito ang huling bagay na hinawakan ng mga kamay niya. Nang tumayo siya at humarap kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot. Wala kang karapatang hawakan ang mga gamit niya. Ang bawat salita ay isang dagok na tumatama sa dibdib ni Liwayway. Wala kang alam sa kung ano ang sinira mo. Isa ka lang hamak na katulong. Hindi po ako. Umiiyak na, sabi ni Liwayway. May libro po sa sahig. Hindi ko po nakita. Si Luningning, na kanina patahimik na nanonood mula sa itaas, ay bumaba na. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Sir, baka po hindi niya sinasadya. Ako na po ang magliligpit nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Silakbo. Ang buong mundo niya ay nakatuon lamang sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng sumisimbolo sa lahat ng pagkakamali sa kanyang buhay ngayon. Lumayo ka sa paningin ko, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Bago pa may masira akong iba. Walang nagawa si Liwayway kundi ang tumalikod at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa galit ni Silakbo. Palayo sa mapanlinlang na awa ni Luningning. At palayo sa mga piraso ng basag na tiwala sa sahig. Nagtungo siya sa kanyang silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Ang sakit ng akusasyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Inilabas niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang kanyang iilang damit. Hindi na niya kaya. Aalis na siya. Nang halos tapos na siya, napahinto siya at sumilip sa labas. Mula sa kanyang pinto, tanaw niya ang siwang ng pinto ng silid ni Biyaya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang parte niya ang gustong magpaalam. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa siwang. Si Biyaya ay gising, nakahiga sa kanyang kuna, tahimik. At nang makita siya ng bata, ang mga mata nito ay tila nagliwanag. Ang maliit na bibig nito ay bumuka at isang tunog ang lumabas. Isang tunog na hindi pa niya naririnig dati. Hindi ito malinaw. Ito ay isang bulol na pagtatangka. Ngunit para kay Liwayway, ito ay kasing linaw ng isang sigaw. Ang sanggol ay sinusubukang tawagin ang kanyang pangalan. Biglang tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aalab na damdamin. Tinitigan niya ang bata na ngayon ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Hindi siya aalis.
Hindi niya maaaring iwan si Biyaya. Hindi ngayon. Lalo na ngayong alam na niya na may mas malalim pang kasamaang nangyayari sa bahay na ito. Isinara niya ng marahan ang pinto. Bumalik siya sa kanyang silid, hindi para kunin ang kanyang bag, para umalis, kundi para itago ito. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Ang salitang waway ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang basbas. Ito ang nagpabago ng lahat. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi kanina ay hindi na luha ng pagkatalo, kundi luha ng isang bagong tuklas na layunin. Ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na buhol sa kanyang sikmura, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon na kasing tigas ng bakal. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang lumang bag ay nakabukas pa rin sa sahig, isang paanyaya sa pagtakas. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang pag-iimpake, isa-isa niyang inilabas muli ang kanyang mga damit. Ang bawat tupi ay isang tahimik na pangako. Ang bawat piraso na ibinabalik niya sa aparador ay isang deklarasyon ng digmaan. Hinawakan niya ang panyo sa kanyang bulsa, ang panyong naglalaman ng kakaibang pulbos. Ito ang kanyang tanging ebidensya sa ngayon, isang maliit na piraso ng isang mas malaking palaisipan na kailangan niyang buuin. Ngunit bago niya magawa yon, kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang manatili sa bahay na ito. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang bakas ng mga luha at huminga ng malalim. Lumabas siya ng kanyang silid na may bagong anyo. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang maingat na pagmamasid. Ang kanyang mga kilos ay mas kalkulado. Hindi na siya ang probinsyanang madaling takutin. Siya na ngayon ay isang espiya sa teritoryo ng kaaway. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan niya at ni Luningning ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Si Luningning ay kumikilos na may labis na kumpiyansa, tila isang reyna na matagumpay na napatalsik ang isang hamak na rebelde. Ang bawat utos nito kay Liwayway ay may kasamang bahagyang ngisi, isang pahiwatig ng kanyang tagumpay. Liwayway, pakinisin mong muli ang mga silver. Siguraduhin mong walang kahit isang marka ng daliri. Utos nito habang umiinom ng kape. Opo, ma'am. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Ang pagbabagong ito sa kilos ni Liwayway ay hindi nakaligtas sa pansin ni Luningning, ngunit ipinagwalang bahala niya ito bilang isang tanda ng pagsuko. Ang hindi niya alam, ang katahimikan ni Liwayway ay hindi pagsuko, kundi paghahanda. Hapon na nang utusan siya ni Luningning na linisin ang lumang bodega sa dulo ng pasilyo sa ibabang palapag, isang lugar na bihirang buksan. Habang abala si Liwayway sa pag-aalis ng mga alikabok sa mga lumang kahon, narinig niya ang mga yapak ni Luningning na papalapit. Ngunit hindi ito pumasok sa bodega. Huminto ito sa labas, sa tapat mismo ng bahagyang nakabukas na pinto. Narinig ni Liwayway ang pagdial nito sa telepono. Agad siyang natigilan. Ang hawak niyang basahan ay nanatili sa hangin. Itinago niya ang kanyang sarili sa likod ng isang mataas na estante. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. "Oh, ako ulit?" sabi ni Luningning sa mahinang boses. Isang boses na ginagamit ng mga taong ayaw may makarinig. "Nakatanggap ka ba ng text ko?" May ilang segundong katahimikan. "Mabuti." Pagpapatuloy ni Luningning. "Kailangan ko pa. Yung pinadala mo noon, parang humihina na ang epekto. Masyado nang magalaw ang bata nitong mga nakaraang araw." Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi. Mabilis na sabi ni Luningning. "Hindi pwedeng mas malakas. Kailangan banayad lang. Ang mahalaga ay palagi siyang matamlay at inaantok. Ayokong mahalata ni Sid. Siguraduhin mong
mahina lang ang epekto. Katulad lang ng dati, basta ipadala mo agad, paubos na ako. Pagkatapos noon ay katahimikan muli, bago niya narinig ang huling sinabi ni Luningning. Salamat, alam mo na kung saan iiwan. Sa dati pa rin. At narinig ni Liwayway ang tunog ng pagbaba ng tawag. Para kay Liwayway, ang mundo ay biglang gumuho. Ang mga salitang narinig niya ay tila mga piraso ng puzzle na kusa na lang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakasama at kasuklam-suklam, gamot pampakalma. Humihina na ang epekto, palaging matamlay at inaantok. Ayokong mahalata ni Sid. Napahawak siya sa malamig na pader para suportahan ang kanyang sarili. Ang puting pulbos sa bote ng gatas, ang walang katapusang pag-iyak ni Biyaya noong una. Ang biglaang pagbuti nito kapag siya ang nag-aalaga, kapag hindi nito naiinom ang gatas na may halo. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Hindi ka pabayaan ang dahilan ng pagiging sakitin ni Biyaya. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya. Si Luningning. Si Luningning ay dahan-dahang nilalason ng bata. Isang matinding galit na sinamahan ng nakakaparalisang takot ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ay higit pa sa pagiging masama. Ito ay demonyo. Ang ngiti ni Luningning, ang kunwaring pag-aalala nito, ang lahat ay isang kasinungalingan para pagtakpan ng isang krimen na napakabigat. Narinig niya ang papalayo ng mga yapak ni Luningning. Kailangan niyang makaalis doon. Nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bodega. Sumulyap siya sa pasilyo. Wala na ito. Tumakbo siya. Hindi papunta sa kanyang silid, kundi papunta sa banyo ng mga katulong. Doon, isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang paghinga ay malakas at mabilis. Tinitigan niya ang kanyang mga nanginginig na kamay. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Biyaya. At ang mga kamay din na ito ang naghugas ng boteng may lason. Alam niya na hindi siya paniniwalaan ni Numan kung magsasalita siya. Pagkatapos ng nangyari sa Florera, siya ang mukhang masama sa paningin ni Silakbo. Siya ang sinungaling. Si Luningning ang anghel. Kailangan niya ng matibay na ebidensya, hindi lang ang pulbos sa panyo. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng gamot iyon. Kailangan niyang mahuli si Luningning sa akto. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Sa katunayan, mas lalo pa itong lumaki. Ngunit ngayon, meron ng mas malakas na damdamin na humihigit dito. Isang nag-aalab na pangangailangan na iligtas ang isang inosenteng buhay. Hindi na niya ito laban para sa kanyang trabaho. Ito na ang laban niya para kay Biyaya. At sa labang ito, hindi siya papayag na matalo. Ang bawat anino sa mansyon ay naging kaaway ni Liwayway. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang kaalaman na hawak niya ay isang mabigat na pasanin. Isang lihim na napakadilim na tila kayang sunugin ang kanyang dila kung susubukan niyang bigkasin. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang salita ng isang hamak na katulong laban sa pinagkakatiwalaang personal assistant na pinsan pa ng yumaong asawa ng amo nila. Ito ay isang laban na talo na siya bago pa man magsimula. Kailangan niya ng pruweba, isang bagay na hindi maitatanggi, at alam niya kung saan magsisimula. Sa lungga ng ahas. Nagkaroon siya ng pagkakataon isang umaga. Nagpaalam si Luningning kay Silakbo na may kailangan itong asikasuhin sa bangko at sa munisipyo. Ang mga diligensyang iyon ay karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa 2 oras. Ito na ang pagkakataon niya. Ang puso ni Liwayway ay kumakabog na parang isang tambol na pinapalo nang walang tigil. Hinintay niyang marinig ang tunog ng sasakyan ni Luningning na papalayo bago siya kumilos. Tiningnan niya muna kung nasaan ang ibang kasambahay.
Ang isa ay naglalaba sa likod bahay, ang isa naman ay namamalengke. Si Sir Silakbo ay tiyak na nasa loob ng kanyang opisina. Siya ay malaya. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ng silid ni Luningning. Nagulat siyang hindi ito nakalock. Marahil sa sobrang kumpiyansa, hindi nito naisip na may maglalakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo. Ang silid ni Luningning ay isang perpektong refleksyon ng kanyang pagkatao. Malamig, malinis, at walang anumang personal na gamit na wala sa lugar. Ang kama ay perpektong natutupi. Ang mga bote ng pabango ay nakaayos ayon sa laki at walang kahit isang butil ng alikabok. Mabilis na kumilos si Liwayway. Inunan niya ang drawer sa tabi ng kama. Mga libro, isang kwaderno, mga panulat. Isinara niya ito nang walang ingay. Sunod, ang cabinet ng mga damit. Ang mga damit ay nakaayos ayon sa kulay. Kinapa niya ang bawat bulsa ng mga ito, ngunit wala siyang nakita. Tiningnan niya ang ilalim ng kama, ang likod ng mga kurtina. Wala. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos. Nasaan niya itatago ang isang bagay na ganoon? Binuksan niya ang drawer ng vanity table nito, mga makeup, alahas, at iba pang pambabaeng gamit. Kinapa niya ang ilalim ng mga ito. Wala pa rin. Nang isasara na niya sana ito, napansin niya ang isang maliit at itim na pouch. Sa pinakasulok, kinuha niya ito. Mga gamot. Isang gamot para sa sakit ng ulo. Isa para sa dysmenorrhea. Mga karaniwang gamot. Ibabalik na sana niya ito nang bigla siyang makarinig ng isang tunog sa labas. Ang tunog ng isang sasakyan na papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Hindi pwede. Masyadong maaga. Sa sobrang taranta, naibagsak niya ang pouch. Ang mga laman nito ay kumalat sa sahig. Nagmamadali niya itong pinulot at ibinalik sa loob. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na ang isang bote ng pabango sa gilid ng mesa ay bahagyang nausog. Ilang milimetro lang mula sa dati nitong pwesto. Mabilis siyang lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang ingay at nagmamadaling bumalik sa paglilinis sa pasilyo na para bang walang nangyari. Ilang sandali lang, bumukas ang pangunahing pinto at pumasok si Luningning. May nakalimutan lang ako, sabi nito. Hindi tumitingin kay Liwayway. Pumasok ito sa kanyang silid. At sa pagpasok nito, agad na may naramdaman siyang kakaiba. Ang hangin. Mayroong isang napakahinang amoy na hindi dapat naroroon. Ang amoy ng sabong panlaba na ginagamit ni Liwayway. At pagkatapos, nakita ng kanyang matalas na mata ang bote ng pabango. Nausog ito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luningning. Kaya pala, ang daga ay nagsisimula ng maghalughog. Kinagabihan, naghanda si Luningning ng kanyang sariling bitag. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Silakbo. "Sir Sid?" sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Pasensya na po sa abala, pero may gusto lang po sana akong sabihin. Medyo nag-aalala po kasi ako." Itinigil ni Silakbo ang kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. "Ano yon, Ning?" Pumasok si Luningning at isinara ang pinto. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng isang taong nababagabag. "Tungkol po kay Liwayway." Agad na kumunot ang noo ni Silakbo. Muli, ang pangalan ng babaeng yon. Anong problema sa kanya? "Sir, napapansin ko lang po nitong mga huling araw. Parang may kinikilos na iba si Liwayway." Nagsimula siya. Ang mga salita ay maingat na pinili. Lagi po siyang nakatingin sa akin. Yung mga tingin niya, parang may hinahanap. Parang sinusuri niya ang bawat kilos ko. Nakakaramdam po ako ng kaba. Tinitigan lang siya ni Silakbo, naghihintay. At hindi lang po yon.
Dagdag ni Luningning, hinayaang mangilid ang pekeng luha sa kanyang mga mata. Nakikita ko rin po siyang laging sumusulyap sa silid ni Biyaya. Alam ko pong nasira niya ang plorera ninyo. Pero pagkatapos po noon, parang mas lalo siyang naging interesado sa bata sa isang paraan na hindi ko po maipaliwanag. Natatakot po ako para kay Biyaya, sir. Ang huling pangungusap ang tumama sa puntirya. Ang pangalan ni Biyaya, ang alaala ng basag na plorera, ay sariwa pa rin sa isipan ni Silakbo. Ang galit niya ay napalitan na ng isang mapait na pagtanggap, ngunit ang kawalan ng tiwala ay nanatili. At ngayon, ang mga salita ni Luningning ay nagtanim ng isang bagong binhi ng iyong lason sa kanyang isipan. Tumayo si Silakbo at naglakad papunta sa bintana. Ang likod ay nakaharap kay Luningning. Salamat sa impormasyon, Ning. Ako na ang bahala. Nang marinig iyon ni Luningning, alam niyang nanalo na siya sa unang yugto. Yumuko siya at tahimik na lumabas ng silid. Ilang minuto ang lumipas, ipinatawag ni Silakbo si Liwayway. Pumasok ang dalaga sa opisina. Ang puso ay puno ng kaba. Nakita niya ang amo na nakatayo. Ang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Liwayway, sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Mayroon lang akong isang bagay na sasabihin sa'yo. At gusto kong makinig ka ng mabuti. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay matalim at nanunuot. Ang trabaho mo rito ay maglinis, magluto, mamalansa. Wala nang iba. Kung ano man ang tumatakbo dyan sa isip mo, itigil mo na. Kung meron kang mga kakaibang ideya, kalimutan mo na. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang gumawa ng gulo. Walang puwang para sa paliwanag. Walang tanong kung totoo ba ang mga paratang. Iyon ay isang utos, isang pader na itinayo sa pagitan nilang dalawa. Napatungo si Liwayway. Ang mga salita ay tila mga batong pumupukpok sa kanyang ulo. Opo, sir. Makakaalis ka na. Tumalikod si Liwayway at lumabas ng opisina. Ang kanyang balikat ay bagsak sa bigat ng pagkatalo. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Luningning na nakatayo sa di kalayuan. Nagkukunwaring may inaayos na halaman. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang maskara ng pag-aalala sa mukha ni Luningning ay nawala na. Ang nakita ni Liwayway ay isang ngiting hindi aabot sa mga mata. Isang ngiti na malamig, matagumpay, at puno ng kasamaan. Sa ngiting iyon, naunawaan ni Liwayway ang lahat. Ito ay isang bitag, at siya ay pumasok dito nang walang kalaban-laban. Alam na ni Luningning na may alam siya. At ngayon, alam ni Liwayway na ang susunod na hakbang ng kanyang kalaban ay hindi na magiging isang simpleng babala. Ito na ang magiging pangwakas na dagok. Alam ni Luningning na ang orasan ay tumatakbo laban sa kanya. Ang babala ni Silakbo kay Liwayway ay bumili lamang sa kanya ng kaunting panahon. Ang bawat araw na nananatili, ang probinsyanang yon sa mansyon ay isang panganib. Ang mga matang mapanuri, ang biglaang katahimikan, ang lahat ng yon ay nagsasabing, alam na ni Liwayway na may mali. Hindi pa siguro nito alam ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang nalalaman para maging isang bombang naghihintay na sumabog. Kailangan na itong tapusin. Ngayon na, at ang sandatang gagamitin niya ay hindi basta-basta. Ito ay isang bagay na kayang pumukaw sa pinakamalalim na sakit ni Silakbo. Isang bagay na kayang gawing abo ang anumang natitirang bahid ng tiwala nito para kay Liwayway. Sa loob ng walk-in closet ni Silakbo, sa isang maliit na kahon na gawa sa seda, nakatago ang mga alahas ni Maricela. Maingat na binuksan ito ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay hindi napunta sa mga kumikinang na diamante o ginto. Ang hinanap niya ay isang bagay na mas simple, ngunit mas may halaga. Isang suklay na pampusod. Ang hawakan nito ay gawa sa ivory at ang likod ay nilagyan ng maliliit at perpektong perlas. Hindi ito ang pinakamahal na alahas sa koleksyon, ngunit ito ang pinakamahalaga.
Ito ang laging suot ni Maricela sa kanilang mga anibersaryo. Ito ang huling hiniling nito kay Silakbo na ilagay sa kanyang buhok bago sila pumunta sa ospital nung araw na yon. Ito ang perpektong sandata. Isinuot ni Luningning ang isang pares ng manipis na guwantes na latex. Maingat niyang kinuha ang suklay. Ang perlas ay malamig sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, naglakad siya ng walang ingay papunta sa silid ni Liwayway. Ang dalaga ay abala sa paglilinis ng malawak na hardin sa likod bahay, isang utos na sinadya niyang ibigay para ilayo ito. Ang silid ni Liwayway ay simple at malinis. Sa isang sulok ay nakatayo ang luma nitong bag na yari sa tela, ang simbolo ng kahirapan at pinagmulan nito. Dito niya ilalagay ang hatol ng dalaga. Binuksan niya ang bag. Sa ilalim ng ilang piraso ng damit, maingat niyang isinuksok ang suklay na may perlas. Isinara niya ang bag at ibinalik ito sa dati nitong pwesto. Walang bakas, walang ebidensya. Ang unang yugto ay tapos na. Ngayon, para sa pagtatanghal, hinubad niya ang guwantes, itinago ito at naghintay ng halos kalahating oras bago simulan ang kanyang palabas. Huminga siya ng malalim, pinakawala ng isang pekeng hikbi at tumakbo palabas ng kanyang silid. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at gulat. Diretso siya sa opisina ni Silakbo, hindi na kumatok. "Sir!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Nag-angat ng tingin si Silakbo. Mula sa mga papeles na binabasa, ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis sa biglaang paggambala. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Luningning, napalitan ito ng pag-aalala. "Anong nangyari?" "Sir, nawawala po," sabi ni Luningning. Hinahabol ang kanyang hininga. Yung suklay po ni Ma'am Maricela. Yung paborito niya na may mga perlas." Agad na tumayo si Silakbo. Ang upuan ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. "Anong sinasabi mo? Paanong mawawala yon?" "Hindi ko po alam, sir. Gusto ko lang po sanang linisin ang mga alahas niya. Pero pagbukas ko po ng kahon, wala na po yun doon." Umiiyak na, sabi ni Luningning. "Hinalughog ko na po ang buong silid ninyo, pero wala po talaga." Naglakad si Silakbo ng mabilis. Si Luningning ay nakasunod sa kanyang likuran. Pinuntahan nila ang closet. Ang kahon ay nakabukas. Ang espasyo kung saan dapat nakalagay ang suklay ay bakante. Isang malamig na galit ang nagsimulang gumapang sa mga ugat ni Silakbo. Ang pagnanakaw ay isang bagay, ngunit ang pagnanakaw sa isang bagay na ganoon kahalaga, iyon ay isang paglapastangan. "Sino ang huling pumasok dito?" tanong niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Dito na inihagis ni Luningning ang kanyang panghuling pein. "Sir, ayoko po sanang magbintang," sabi niya, nag-aatubili. "Pero, si Liwayway po. Inutusan ko po siyang maglinis sa pasilyo malapit dito kaninang umaga. At siya lang po ang bago dito sa atin." Ang pangalan ni Liwayway ay tumama kay Silakbo na parang isang sampal. Ang babala niya, ang pagdududa na itinanim ni Luningning, ang basag na plorera. Ang lahat ay bumalik sa kanya. "Tawagin mo siya," utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Ipinatawag si Liwayway mula sa hardin. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang mukha ay may bahid pa ng pawis. Walang kamalay-malay sa nag-aapoy na impyernong naghihintay sa kanya. "Pinapatawag niyo raw po ako, sir?" Hindi sumagot si Silakbo. Tinitigan lang niya ito na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. "Liwayway!" Si Luningning ang nagsalita. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng akusasyon. "Nawawala ang suklay ni Ma'am Maricela. Nakita mo ba?" "Po." "Suklay po?" Gulat na tanong ni Liwayway. "Hindi po. Hindi ko po alam ang itsura noon." "Para lang po makasiguro ang lahat, sir.
Sabi ni Luningning, lumingon kay Silakbo. Siguro po ay mas mabuting tingnan natin ang mga gamit niya para lang pumaalis ang lahat ng duda. Gusto sanang tumanggi ni Silakbo. May isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing mali ito. Ngunit ang sakit ng pagkawala ay mas malakas. Tumingin siya kay Liwayway. May tinatago ka ba? Wala po, sir. Kahit ano po, wala. Kung ganoon, hindi mo mamasamain kung titingnan namin ang silid mo. Walang nagawa si Liwayway kundi ang tumango. Sumunod siya sa kanila na parang isang kriminal at dinadala sa kanyang selda. Pumasok sila sa maliit niyang silid. Mabilis na kumilos si Luningning. Binuksan ang aparador. Walang laman kundi mga damit. Tumingin sa ilalim ng kama. Walang nakatago. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa lumang bag sa sulok. Ito na lang po ang hindi natitingnan, sabi niya. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang ayaw niyang makita kung ano ang nasa loob. Hinawakan niya ang zipper at dahan-dahang binuksan. Sa harap ni Silakbo at ni Liwayway, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob. Kinapa niya ang ilalim. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kunwaring pagkagulat. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. At sa pagitan ng kanyang mga daliri, kumikinang ang mga perlas ng nawawalang suklay. Natahimik ang buong silid. Si Liwayway ay napatingin sa suklay, pagkatapos ay sa mukha ni Luningning at pabalik ulit. Hindi niya maintindihan paanong. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tingin sa mga mata ni Silakbo. Ang kaunting pag-aalinlangan na nakita niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang napalitan nito ay isang tingin ng sukdulang pagkadismaya. Isang tingin ng isang taong muling nasaktan, muling pinagtaksilan. Isang tingin na nagsasabing, pinagkatiwalaan kita, kahit kaunti, at sinira mo ito. Tumingin siya kay Liwayway, hindi na galit, kundi puno ng isang malamig at basag na kalungkutan. Paanong? Bulong niya, ang tanong ay hindi naghihintay ng sagot. Dahil sa kanyang isipan, ang ebidensya ay naroon na. Kumikinang at hindi maitatanggi. Ang suklay na may perlas sa kamay ni Luningning ay hindi lang isang alahas. Ito ay isang martilyo na walang awang dumurog sa anumang natitirang pag-asa ni Liwayway. Ang kinang nito ay isang malamig na apoy na sumunog sa lahat ng kanyang paliwanag. Bago pa man niya ito mabigkas, ang isip niya ay sumisigaw. Bitag ito. Pakana niya ito. Ngunit ang kanyang mga labi ay tila napipi. Ang kanyang dila ay walang mahanap na salita. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na imposible? Si Silakbo ay tumalikod sa kanya, isang kilos na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Naglakad ito papunta sa bintana, tinitingnan ang hardin sa labas, ngunit malinaw na wala itong nakikita. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Para sa kakanya, ang katotohanan ay malinaw na. Ang kabaitang ipinakita ni Liwayway sa kanyang anak ay isang pagkukunwari lamang, isang paraan para makuha ang kanyang tiwala, isang maskara para pagtakpan ang tunay na intensyon ng isang magnanakaw. Ang babaeng ito ay hindi naiiba sa iba. Isa lang din siyang kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan, sir. Sa wakas ay nagkaroon ng boses si Liwayway, basag at puno ng desperasyon. Manuwala po kayo sa akin, hindi ko po kailanman magagawa yon. Hindi lumingon si Silakbo. Ganoon din ang sinabi mo tungkol sa Florera. Sagot niya, ang boses ay walang buhay, walang galit. Tanging isang malamig at basag na pagtanggap sa katotohanan. Mas masakit pakinggan ang kawalan niya ng emosyon kaysa sa dati niyang pagsigaw. Sir, si Ma'am Luningning po. Nagsimula si Liwayway, handa nang isugal ang lahat. Huwag mong idamay si Luningning dito, putol ni Silakbo.
Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan na ng isang matigas at hindi matitinag na desisyon. Siya ang nagbabala sa akin tungkol sa'yo. Siya ang nag-aalala para sa anak ko. At ikaw. Ikaw ang napatunayang may kasalanan. 2 beses na. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Tumingin siya kay Luningning na ngayon ay nakatayo sa gilid. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkadismaya at awa. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, nakita ni Liwayway ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Kunin mo ang mga gamit mo, utos ni Silakbo. Ang kanyang boses ay pinal na. Umalis ka na. Ngayon din. Pero sir, ngayon din. Ang sigaw ay bumalik, mas malakas, mas puno ng pait. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Ang utos na yon ang tuluyang gumiba sa lahat ng natitirang lakas ni Liwayway. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya ito sinubukang pigilan. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa trabahong nawala o sa kahihiyang dinanas. Sir, nakikiusap po ako. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Kahit hindi na po para sa akin, maawa po kayo. Huwag niyo pong iwan si Biyaya sa kanya. Tumingin siya kay Luningning nang may nag-aapoy na galit noon. May ginagawa po siyang masama sa bata. Tumigil ka na, sigaw ni Luningning. Ang pagkukunwari ay nawala na. Napalitan ng dalisay na galit. Wala ka ng kahihiyan. Pagkatapos mong magnakaw, maninira ka pa ng puri. Tama na, sabi ni Silakbo. Ang boses ay pagod na. Tinawag niya ang 2 pang kasambahay na kanina pa nakikinig sa labas. Tulungan niyo siyang ilabas ang mga gamit niya. 2 pares ng kamay ang humawak sa mga braso ni Liwayway at pilit siyang itinayo. Nagpumigla siya, hindi dahil sa ayaw niyang umalis, kundi dahil sa desperasyong hindi niya maiwan si Biyaya. Biyaya, pakinggan niyo po ako. Patuloy niyang sigaw habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Sa sala, si Biyaya, na nagising dahil sa ingay, ay nagsimulang umiyak sa kanyang kuna. Ang iyak nito ay mahina at sakitin. Kinuha ito ni Luningning, sinusubukang patahanin, ngunit mas lalo lang itong umiyak. Habang kinakaladkad si Liwayway palabas ng pinto, sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata at ang mga mata ng sanggol ay nagtagpo. Waway! Sigaw ng bata. Ang munting kamay ay nakaunat sa direksyon niya. Nang marinig iyon ni Luningning, isang maitim na ulap ang dumaan sa kanyang mukha. Niyugyug niya ng bahagya ang bata. Tumahimik ka! Bulong niya rito. Kinuha niya ang isang bote ng gatas na nakahanda na sa tabi. Uminom ka na ng gatas mo para tumahimik ka. Pinilit niyang isubo ang tsupon sa bibig ng bata. At doon, sa harap ng papalabas na si Liwayway, nangyari ang pinakakakilakilabot na bagay. Biglang tumigil sa pag-iyak si Biyaya. Ang mga mata nito ay biglang nanlaki at nanigas. Ang munting katawan nito ay biglang nanigas na parang isang kahoy. At pagkatapos, nagsimula itong mangisay. Ang mga braso at binti nito ay marahas na gumagalaw. Ang mga mata ay pumuti at umikot pataas. At isang manipis na bula ang nagsimulang lumabas sa mga labi nito. Sa sobrang takot, nabitawan ni Luningning ang bata. Mabuti na lang at bumagsak ito sa malambot na sofa. Nabitawan din niya ang bote ng gatas na bumagsak sa sahig at nabasag. Ang puting likido ay kumalat na parang dugo ng isang inosente. Natigilan ang lahat. Ang mga kasambahay na humahawak kay Liwayway ay napabitaw sa kanya. Si Silakbo, na nasa likuran, ay natigilan. Ang mukha ay isang maskara ng purong takot. Ngunit si Liwayway ay hindi natigilan.
Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Biyaya. Sa isang malakas na sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, itinulak niya ang lahat ng nakaharang sa kanya. Biyaya! Tumakbo siya. Dinampot ang nangingisay na katawan ng sanggol at niyakap ito ng mahigpit. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Tumingin siya sa mga natigilang mukha sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tapang na ngayon lang nila nakita. At sa susunod na iglap, tumalikod siya at tumakbo palabas ng pinto. Dala ang bata sa kanyang mga bisig. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Tulong! Ospital! Tulungan niyo kami! Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat sandali ay naka-freeze sa isipan ni Silakbo. Ang basag na bote sa sahig, ang kumakalat na gatas, ang nangingisay na katawan ng kanyang anak, at ang sigaw ni Liwayway na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Pagkalabas ni Liwayway ng pinto, dala ang kanyang anak, isang bahagi ng isipan ni Silakbo ay nanatiling paralisado sa gulat. Ngunit isang mas malakas na instingto, ang instingto ng isang ama, ang biglang gumising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang unang kumilos ay si Luningning. Nagising mula sa kanyang pagkakatulala. Ang takot sa kanyang mukha ay mabilis, na napalitan ng isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon. Magnanakaw, kinukuha niya ang bata, habulin niyo siya. Sigaw niya, itinuturo ang papalabas na si Liwayway. Ang sigaw na yon ang tuluyang gumising kay Silakbo. Ngunit sa halip na sundin ang utos ni Luningning, isang bagay ang pumigil sa kanya. Tumingin siya kay Luningning at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang nag-aalalang katiwala. Ang nakita niya ay isang babaeng natataranta, hindi dahil sa kapakanan ng bata, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang kontrol. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng purong sindak, ang sindak ng isang taong nahuli sa akto. Samantala, sa labas, si Liwayway ay tumatakbo na parang isang baliw. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ang matutulis na bato sa driveway ay sumusugat sa kanyang mga talampakan, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanginginig na katawan ni Biyaya sa kanyang mga bisig at ang init ng lagnat nito na tumatagos sa kanyang damit. Tulong! Patuloy niyang sigaw. Ang boses ay paos na sa desperasyon. Parang awa niyo na! Sinubukan niyang buksan ang tarangkahan, ngunit ito'y nakalock. Lumingon siya. Umaasang may tutulong, ngunit ang nakita niya ay si Luningning na tumatakbo papalapit sa kanya. Ibalik mo sa akin ang bata, magnanakaw! Sigaw ni Luningning. Sinusubukang agawin si Biyaya. Pababayaan mo lang siyang mamatay. Ikaw ang may kasalanan nito. Ganting sigaw ni Liwayway, mahigpit na niyayakap ang bata para protektahan ito. Nilason mo siya. Ang salitang nilason ay tumama sa pandinig ni Silakbo, nakasunod lang sa likuran nila. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagdududa ang sumabog sa kanyang isipan. Winawasak ang lahat ng kasinungalingang matagal niyang pinaniwalaan. Ang mga kakaibang pagkakasakit ng bata, ang palaging pagiging matamlay nito, ang pulbos sa bote na minsan niyang napansin pero ipinagwalang bahala, ang biglaang pagbuti nito kapag naririyan si Liwayway. Lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Nakita niya ang dalawang babae, si Liwayway, na handang masugatan para lang maprotektahan ang bata, at si Luningning na mas interesado sa pagbawi sa bata kaysa sa pag-alam kung ano ang nangyayari dito. At sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Luningning, sabi ni Silakbo, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa hilaga. Bitawan mo sila. Pero Sid, kinukuha niya si Biyaya. Sinabi ko, bitawan mo sila.
Itinulak niya si Luningning palayo mula kay Liwayway nang may puwersa na hindi nito inaasahan. Tumahimik ka. Ang tingin na ibinigay ni Silakbo kay Luningning ay isang tingin na hindi pa nito nakikita dati. Isang tingin ng yelo at bakal. Isang tingin ng sukdulang pagkasuklam. Pagkatapos, tumalikod siya at tumingin kay Liwayway na ngayon ay umiiyak na habang yakap-yakap ang bata. Sa sasakyan, utos niya, ang boses ay nagmamadali. Dalian mo! Ipinag-utos niya sa security guard na buksan ang tarangkahan. Tinawag niya ang kanyang driver. Sa pinakamalapit na ospital, bilisan mo! Sumakay si Liwayway sa likod. Si Biyaya ay nanginginig pa rin sa kanyang mga bisig. Sumunod si Silakbo at naupo sa tabi niya. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Luningning sa driveway. Nakatayo na parang isang estatwa habang pinapanood ang sasakyan na mabilis na papalayo. Dala ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang humahagibis na makina at ang impit na pag-iyak ni Liwayway. Diyos ko, parang awa niyo na. Huwag niyo po siyang pababayaan. Paulit-ulit niyang bulong. Hinahaplos ang nag-iinit na noo ni Biyaya. Si Silakbo ay nakaupo sa tabi niya, hindi gumagalaw. Tinitingnan niya ang eksena sa kanyang harapan. Nakikita niya ang duguan at maruming mga paa ni Liwayway. Nakikita niya ang purong pag-aalala sa mga mata nito. Nakikita niya kung paano nito yakapin ang kanyang anak, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi ito ang kilos ng isang magnanakaw. Ito ang kilos ng isang ina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Silakbo ang isang bagay na mas malakas pa sa kanyang sariling pighati. Takot. Purong takot para sa buhay ng kanyang anak. Ang anak na matagal niyang itinakwil. Ang anak na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Nang sa wakas ay makarating sila sa emergency room ng ospital. Mabilis na kinuha ng mga nurse si Biyaya mula sa mga bisig ni Liwayway. Ipinasok nila ito sa isang silid na may mga salamin. Ano po ang nangyari? Tanong ng isang doktor na sumalubong sa kanila. Bigla na lang po siyang nangisay. Sagot ni Silakbo. Ang boses ay nanginginig. Tumingin ang doktor sa kanila. Ang muka ay seryoso. Mayroon ba siyang nainom o nakain na kakaiba? Anumang gamot? Ang tanong ay binitin sa hangin. Napatingin si Liwayway kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nagsasabi ng isang katotohanang matagal nang gustong isigaw. Napatingin din si Silakbo sa kanya at sa mga mata ng babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay kanyang pinalayas at hinusgahan. Nakita niya ang isang nakakatakot na sagot. Ang kulay abo na pasilyo ng ospital ay naging isang purgatoryo para kay Silakbo. Ang bawat pag-ikot ng segundometro sa pader ay isang tunog ng paghuhusga. Nakaupo si Liwayway sa isang upuang bakal. Ang mga braso ay nakayakap sa sarili na para bang pinipigilan ang kanyang katawan na magkawatak-watak. Ang kanyang mga paa ay marumi at may mga gasgas, isang tahimik na testamento sa kanyang pagtakbo para sa buhay. Hindi nagsasalita si Silakbo, hindi rin nagsasalita si Liwayway. Ngunit sa katahimikan sa pagitan nila, ang tanong ng doktor ay patuloy na umuulit sa isipan ni Silakbo. Mayroon ba siyang nainom o nakain na kakaiba? Ang mga mata ni Liwayway kanina, puno ng luha ngunit matatag, ay nagbigay sa kanya ng sagot na pilit na itinatanggi ng kanyang isipan. Lumabas ang isang nurse mula sa emergency room. Sir, kailangan po naming hintayin ang resulta ng toxicology report para makasiguro, pero sa ngayon ay ginagawa na po namin ang lahat para mapababa ang lagnat at matigil ang pangingisay ng bata. Magiging matagal po ang paghihintay. Gawin niyo ang lahat, sabi ni Silakbo. Ang boses ay halos isang bulong. Toxicology, lason.
Ang salita ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang mga huling salita ni Liwayway bago ito tumakbo, "Nilason mo siya," ay hindi na isang akusasyon ng isang desperadong babae. Ito na ay isang katotohanang sumasampal sa kanya. "Dito ka lang," sabi niya kay Liwayway. Ang boses ay may bahid ng isang utos na hindi pamilyar. Isang utos na may halong pakiusap. "Huwag kang aalis. Babalik ako." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng ospital. Ang kanyang isip ay isang bagyo. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang makita. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala kay Liwayway, kundi dahil kailangan niyang makita mismo kung gaano siya naging isang bulag na hangal. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Walhati ay isang malabong paglalakbay. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang yaman at kapangyarihan ay isa na ngayong crime scene sa kanyang mga mata. Pumasok siya, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng ibang kasambahay. Dumiretso siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Sa isang sulok ng kanyang malaking mesa ay naroon ang monitor para sa mga security camera ng buong bahay. Bihira niya itong tingnan. Ngunit ngayon, ito ang magiging hukom niya. Ang nanginginig niyang mga daliri ay nag-click sa mouse. Hindi niya hinanap ang footage ng nangyari kanina. Ang una niyang hinanap ay ang footage ng pagnanakaw. I-play. Fast forward. Stop. At naroon. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kamera sa pasilyo sa itaas ay nakatutok sa pinto ng kanyang silid. Nakita niya si Luningning, maingat na sumusulyap sa paligid bago pumasok sa kanyang walk-in closet. At paglabas nito, ang kamay nito ay may suot na guwantes. Hawak ang suklay na may perlas. Nakita niya itong pumasok sa silid ni Liwayway. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ito, wala nang dalang suklay, at hinubad ang mga guwantes. Isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Silakbo. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Kaya pala, isang bitag, isang napakatusong bitag, ngunit hindi pa siya tapos. Ang galit sa panlilinlang ay mabilis na napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na kuryosidad. Nag-rewind pa siya sa mga nakaraang araw. Hinanap niya ang mga sandaling hindi siya nakatingin. Nakita niya ang mga gabi kung kailan dahan-dahang lumalabas si Liwayway sa kanyang silid at pumapasok sa silid ni Biyaya. Nakita niya kung paano nito kantahan ng bata. Nakita niya kung paano nito palitan ng lampin nito nang may pag-iingat. Nakita niya ang eksena sa sala, ang paglalaro nito ng pikaboo at ang mahinang halakhak ng kanyang anak. Ang halakhak na nagtanim ng unang binhi ng pagdududa sa kanya. Ang bawat eksena ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kabaitang inakala niyang pagkukunwari ay totoo pala. Ang pag-aalagang hindi niya maibigay ay ipinagkaloob ng isang estranghero. At pagkatapos, hinanap niya ang pruweba ng pinakamalaking krimen, ang mga oras kung kailan naghahanda si Luningning ng gatas. Stop. Rewind, play, zoom, naroon. Isang gabi, 2 araw na ang nakalipas. Si Luningning sa kusina, mag-isa. Maingat nitong sinukat ang formula sa bote. Pagkatapos, lumingon ito sa paligid. Nang makasigurong walang tao, may kinuha itong isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ibinuhos nito ang isang maliit na bahagi ng puting pulbos mula sa sobre papunta sa bote ng gatas at mabilis itong inalog. Napahawak si Silakbo sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng pagkasuklam. Pinanood niyang muli. At muli. At muli. Ang katotohanan ay paulit-ulit na sumasampal sa kanya sa screen. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang pinsan ng kanyang yumaong asawa. Ang taong inakala niyang nagmamalasakit sa kanyang anak. Siya ang halimaw. Isang marahas na tunog ang pumuno sa silid.
Ang kamao ni Silakbo ay bumagsak sa mamahaling kahoy ng kanyang mesa. Tumayo siya, ang upuan ay tumilapon sa likuran niya. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi, ang lahat ay nagsanib at sumabog sa loob niya. Hindi si Luningning ang may kasalanan. Hindi lang siya. Ako. Bulong niya sa kawalan. Ako ang may kasalanan. Dahil hinayaan niya ito, naging bulag siya. Ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa isang demonyo dahil mas madaling talikuran ito kaysa harapin ang sakit na dulot ng alaala nito. Pinabayaan niya ang kanyang sariling dugo at laman at hinusgahan niya ang tanging taong nagpakita rito ng tunay na pagmamahal. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono, ni-record ang mga pinakamahalagang bahagi ng video at mabilis na lumabas ng opisina. Bumalik siya sa ospital na parang isang bagong tao. Isang taong winasak ng katotohanan. Nakita niya si Liwayway, nasa parehong posisyon pa rin. Isang rebulto ng paghihintay. Nilapitan niya ito. Hindi siya nagsalita. Walang salita ang sapat para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi. Naupo siya sa tabi nito at sa katahimikan ng pasilyo na amoy antiseptic, inabot niya ang kanyang telepono kay Liwayway. Nagtatakang kinuha ito ni Liwayway. Sa screen, ang video ay nagsimulang mag-play. Nakita niya si Luningning, naglalagay ng pulbos sa bote ng gatas. Hindi na kailangang makita ni Liwayway ang iba pa. Binalik niya ang telepono at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi na ito luha ng takot o galit. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay naniwalaan. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit. At sa harap ng babaeng ito, na kanyang sinigawan, inakusahan, at pinalayas, wala nang natirang anumang bahid ng pagmamataas kay Silakbo del Rosario. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at sa isang boses na basag at puno ng lahat ng bigat ng kanyang pagkakasala, isang salita lang ang kanyang nasabi. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay binitin sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat at mas makahulugan kaysa sa libu-libong salita. Hindi ito isang simpleng paghingi ng paumanhin. Ito ay isang pag-amin sa lahat ng pagkakamali. Isang pagluhod ng isang kaluluwang naligaw ng landas. Tinitigan ni Liwayway si Silakbo at sa ilalim ng mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata ng lalaki. Ang dalisay na pagsisisi. Ang pader ng yelo na matagal nitong itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang isang taong wasak at nasasaktan. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid na ng ginhawa. Naging stable na po ang kondisyon ng bata, sabi nito. Nailabas na po namin ang karamihan sa substance sa kanyang sistema. Ang resulta po ng toxicology report ay nagpapatunay na mayroong mataas na antas ng isang uri ng herbal sedative sa kanyang dugo. Mabuti na lang at naidala niyo siya agad. Kung nagtagal pa ng ilang oras, maaaring nagkaroon na ng permanenteng pinsala sa kanyang utak. Ang bawat salita ng doktor ay isang karagdagang patunay sa kataksilan ni Luningning na papikit si Silakbo. Isang tahimik na pasasalamat ang kanyang ipinaabot sa langit at sa babaeng nakaupo sa tabi niya. Nang araw na yon, ang Hacienda del Walhati ay nilinis, hindi ng alikabok, kundi ng kasamaan. Dumating ang mga pulis, dala ang video na ibinigay ni Silakbo bilang ebidensya. Si Luningning ay hindi na lumaban. Nang makita niya ang mga pulis sa may pintuan, alam na niyang tapos na ang laro. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang malamig na maskara na hindi na kayang itago ang kabiguang nasa likod nito. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis,
Napadaan siya kay Silakbo, na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Huminto siya saglit. "Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, Sid," sabi niya. Ang boses ay puno ng pait at isang baluktot na pag-ibig. "Para mapasa akin ka. Para mawala na ang lahat ng bakas niya sa buhay mo." Tinitigan lang siya ni Silakbo, hindi ng galit, kundi ng awa. Hindi mo kailanman naintindihan kung ano ang pag-ibig, Luningning. At sa mga salitang yon, tuluyan na siyang tinalikuran. Lumipas ang mga araw, si Biyaya ay tuluyan ng nakalabas ng ospital. Ang kanyang paggaling ay mabilis. Ang laging matamlay at iyaking sanggol ay napalitan ng isang masigla at palangiting bata. Ang lason ay nawala na sa kanyang sistema. Nang unang gabi nila pabalik sa mansyon, dinala ni Silakbo si Liwayway sa sala. Ang bahay ay malinis, ngunit ang katahimikan ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng paghihintay. "Liwayway," nagsimula si Silakbo, ang boses ay mahina. "Alam kong wala akong karapatang hilingin ito sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pero nakikiusap ako." Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga palad. "Huwag mo kaming iwan. Huwag mo akong iwan." Huminga siya ng malalim. "Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Biyaya. At kailangan kita." Hindi na niya hiniling na manatili ito bilang katulong. Ang kanyang alok ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang sahod. Tumingin si Liwayway sa hagdanan, papunta sa silid, kung saan mahimbing na natutulog si Biyaya. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Silakbo. Sa lahat ng sakit at kahihiyan, may isang bagay na nanatiling totoo. Ang pagmamahal siya, tihama mamamahal niya sa batang yon, at ang isang bagong umuusbong na damdamin para sa amang natututo ng magmahal muli. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi ko po kayo iiwan." Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda del Walhati ay nagbago. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas masigla. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang bahay ay puno na ng tunog. Tunog ng mga yabag ng maliliit na paa at ang masayang halakhak ng isang bata. Isang hapon, sa hardin, hinahabol ni Biyaya ang isang paru-paro. Ang kanyang pagtakbo ay hindi pa perpekto, ngunit puno ng kagalakan. "Dahan-dahan lang, Biyaya," sabi ni Liwayway, nakangiti habang nakaupo sa isang bench. Lumapit ang bata sa kanya, hindi para habulin ang paru-paro, kundi para yumakap sa kanyang mga binti. "Mama." "Way," sabi nito. Ang mga salita ay malinaw na ngayon. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng bata. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. Mula sa likuran, lumapit si Silakbo. Hindi na siya ang lalaking laging nakasimangot at balot sa dilim. Ang kanyang mga mata ay may liwanag na. Ang kanyang mga ngiti ay madalas nang masilayan. Umupo siya sa tabi ni Liwayway. "Nakapagpadala na ako ng pera sa Baryo Pag-asa," sabi niya, "para sa operasyon ng nanay mo at para na rin sa pagpapaayos ng bahay ninyo doon." Napatingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata ay nagpapasalamat. "Salamat, Sid." Hindi na sir ang tawag niya rito. Pinanood nilang dalawa si Biyaya na ngayon ay masayang naglalaro sa damuhan. Walang nagsasalita sa kanila, ngunit ang kanilang mga balikat ay magkadikit. At sa katahimikang yon, mayroong isang pag-unawa, isang koneksyon na mas malalim pa sa mga salita. Dahan-dahang hinawakan ni Silakbo ang kamay ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay isiniksik sa pagitan ng mga daliri nito. Ito ay isang kilos na simple, ngunit puno ng kahulugan. Tumingin siya kay Liwayway
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Isang damdamin ng pasasalamat, paghanga, at isang bagong pag-ibig na dahan-dahang nabubuo mula sa mga abo ng nakaraan. Noong una kitang makita, bulong niya, sapat lang para marinig nito. Akala ko ay isa ka lang anino sa bahay na ito, ngunit mali ako. Tinitigan niya ito ng may buong katapatan. Ikaw pala ang liwanag. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting kasing ganda ng bukang liwayway. Ikaw ang liwayway namin. Ulit ni Silakbo, mas para sa kanyang sarili. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang hardin na minsan ay naging saksi sa kalungkutan, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilya na pinagtibay hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pag-asa, at isang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit ano pa mang sugat. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang iyak na walang nakakararinig. At ito'y nagtatapos sa isang halakhak na naririnig na ng buong mundo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na liwanag ay hindi matatagpuan sa kinang ng kayamanan, kundi sa init ng isang pusong handang magmahal at mag-aruga ng walang hinihintay na kapalit. Ang pagpapatawad ay hindi madaling ibigay, lalo na sa ating mga sarili. Ngunit ito ang tanging susi upang tunay na makalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan at makapagsimula ng isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway, Silakbo, at ng munting anghel na si Biyaya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!